Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Pagpalang umaga mga kapatid, narito tayo muli upang simulan ang araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa bagong umaga na alam namin ay puno ng kagalakan at ng pagpapala sa paggising pa lang namin. Humihingi po kami ng patnubay at gabay sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Naway buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang handa kaming mai-absorb, maisabuhay ang iyong mga ipapararating sa amin ngayong umaga. Sa pangalan na Anak na si Jesus, Amen and Amen. At ang ating pong pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Deuteronomy 24 verse 17 and 18 na may pamagat na a command to be compassionate and fair. Ating pong basahin ng mga bersikulo. Sabi sa bersikulo 17, huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mga dayuhan o ang mga ulila. Huwag din ninyong kukuning sangla ang balabal ng babaeng balo. Sa verse 18, iniutos ko sa inyo sapagkat dapat ninyong alalahaning naging alipin din kayo sa Ehipto at iniligtas kayo roon ng Diyos niyong si Yahweh. At pagpalain po ang salita ng Diyos at ang mga talatang ito ay bahagi ng iba't ibang batas na isinasaad sa kabanatang ito. Dahil noong unang panahon, marami sa mga hukom at tagapagpatupad ng batas ang hindi makatarungan. In what sense? In the sense na mas pinapaboran nila yung mga may matataas na posisyon at mayayaman kaysa sa mga mahihirap. At sa ating pag-aaral, ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagiging patas. Ano man ang pinagmulan ng isang tao, wala tayong karapatang mangutya o maliitin sila. At kung tayo man ay tutulong, hindi dapat tayo tumitingin sa estado o sa kasaysayan nila. Sa harapan ng Diyos, tayong lahat ay pantay-pantay. Kagaya nga ng sinabi sa Kawikaan 31, versikulo 9, na ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawan ang katarungan sa api at mahirap. Gayun din sa awit 106 verse 3, at dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan na gawang matuwid ang adhika sa buo niyang buhay. Ang batayan ng utos ng Panginoon sa versikulo 17 ay makikita sa versikulo 18. Ang mga Israelita ay dapat maging patas at mahabagin dahil sila mismo ay minsang naging alipin sa Ehipto, ngunit tinubos sila ng Panginoon. At sa ating buhay, ganito rin ang mensahe. No? Sinabi sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Tayo ay likas na makasalanan at pinubuwas tayo ni Jesucristo sa pamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Kaya tulad ng katapatan ng Diyos sa Israel, nais niyang ipakita rin natin ang pagmamahal at katarungan sa ating kapwa. Sa ating mga pag-aaralan, meron tayong mga bagay na nakuha. Una ay ang maging makatarungan. Ang hustisya ay hindi lamang para sa mayayaman at makapangyarihan. Ito ay para sa lahat. Hindi ito dapat nakabatay sa estado o sa katayuan sa buhay. Pangalawa, maging mabait. Kung paanong naging tapat at mabuti ang Diyos sa atin, dapat ganito rin tayo sa ating kapwa. Ang ating kabutihan ay isang patotoo ng kanyang biyaya sa ating buhay. At pangatlo, magmahal gaya ng pag-ibig ng Diyos. At dahil ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw sa pagmamahal sa iba. Sabi nga ni Jesus, hindi natin maaaring sabihin na mahal natin ang Diyos kung hindi natin minamahal ang ating kapwa. At naway ang mga talatang ito na ating pinagnilay-nilay ay magsilbing paalala upang mamuhay tayo ng may habag, ng may katarungan at tunay na pag-ibig para sa iba. Sapagkat ito mismo ang ginawa ng Diyos para sa atin. Tayo po muli ay dumako sa isang maikling panalangin bilang pagtatapos. Panginoon Diyos, maraming salamat sa mensaheng ipinadala mo sa amin na kami maging mabait at maging makatarungan.
Sa gitna po ng mga gulong nangyayari sa buong mundo, sa mga giyera sa iba't ibang lugar, sa mga sakuna, sa mga bagyo, lindol, o ano pa mang mga nangyayari. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mas lumalim pa sa aming pananampalataya. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging makatarungan, na tignan ang hustisya bilang bagay na para sa lahat at dapat ay pantay. Tulungan mo kaming maging mabait at tulungan mo kaming mahalin ang aming mga kapwa. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa inyo. Naway gabayan mo po kami sa araw na ito na sinimulan namin ang araw kasama ka at nawa hanggang dulo, Panginoon, ay hanap-hanapin namin ang presensya mo sa araw na ito. Tinataas po namin lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.